Habang nagpapatuloy pa rin ang labanan laban sa Hezbollah, may masusing pagsisikap na ibalik sa kanilang bayan ang mga libingan ng mga Lebanese na Hudyo na inilibing sa Beirut at Sidon, lalo na ang mga libingan ng mga kamag-anak ng mga taong nakatira sa Israel. Iniulat ng media sa Lebanon na humiling ang Israel ng paglilipat ng mga labi bilang bahagi ng negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon para sa isang permanenteng kasunduan. Kasama natin ngayon mula sa Boston si Frank Salame, professor ng Near Eastern Studies sa Boston College, para pag-usapan pa ito. Kumusta? Salamat sa pagdalo dito. Salamat sa paanyaya. Pinahahalagahan ko ito. Bilang isang taong maraming alam tungkol dito, nakapagsulat ka na ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo sa Lebanon. Kwentuhan mo pa kami. Ibig kong sabihin, alam namin na may muling pag-usbong na nangyayari kaugnay ng Syria, pero ang komunidad ng mga Hudyo sa Lebanon ay napakalakas sa loob ng maraming siglo. Ibig kong sabihin, ito ay isang napakatandang komunidad. At hindi ako ang nagsasabi nito. Ito ay, alam mo, mula mismo sa mga miyembro ng komunidad at sa kanilang mga sariling, alam mo, mga memo, sulatin at mga archive ng komunidad. Itinuturing nila magsimula sila nung panahon pa ng Biblia, tama? Nangyari rin ang mga kwento sa Biblia sa Lebanon tulad ng sa Israel. Kaya yun ang hindi yon mga nomadikong komunidad, hindi yon, alam mo, pansamantalang mga komunidad o mga dayuhan na nagmula sa ibang lugar. Tama? Bilhin mo na. Itong buong ideya ng pagpapauwi, kumbaga sa panipi ng mga labi ng mga Hudyo mula sa Lebanon. Kung ito nga ay bahagi ng negosasyon, labis akong nababahala. Dahil nakakatulong ito sa isang paraan sa pagbura ng kasaysayan ng mga Hudyo mula sa makabagong kasaysayan ng Lebanon. Kaya hindi lang ang mga Hudyo parang naitaboy mula sa Lebanon ay natapos noong unang bahagi ng dekada 90. Pero ngayon ay alam mo, gadamit ako ng matinding salita dito. Merong pagtatangka kung ito ang mga negosasyong ito ay talagang mangyayari. At ako'y naguguluhan tungkol dito dahil hindi ko alam yon. Kung kaya ba ng pamahalaan ng Lebanon na pumasok sa negosasyon tungkol sa mga labi ng mga Hudyo sa Lebanon. Ito ang kumukumpleto sa bilog ng Yudin Chai. Kung gusto mo, ang uri ng paglilinis sa Lebanon. Ng kasaysayan ng mga Hudyo. Ang mga buhay ay umalis na pero kami ay parang tumutulong sa Hezbollah na burahin. Burahin mga para Hudyo! Alisin ang mga labi. Para alisin ang mga labi, tama, burahin ang anumang bakas at simbolo ng ako'y sobrang interesado. Oo, napaka-interesante Ngayon, ng pananaw kailangan na yan. At hindi ko pa yan naisip dati. At iniisip ko rin, alam mo, hindi naman talaga bahagi ng batas ng mga Hudyo ang maghukay ng bangkay. Ibig sabihin, naintindihan natin nung panahon ng Inkwisisyon, lahat ay sinusubukang mailibing ang kanilang pamilya sa bundok ng mga ulibo. Pero mula sa pananaw ng mga gustong mangyari raw ito, makakatulong ba ito mula sa pananaw na iyon para sa kanilang mga ninuno, ibig sabihin sa kanilang mga kamag-anak dito sa Israel, upang magkaroon ng kahit anong uri ng paghilom or pakiramdam na kumpleto na? Talagang lubos kong naunawaan ang emosyonal na bahagi nito. Pero yung makasaysayang bahagi, bilang estudyante ng kasaysayan, medyo nababahala ako doon dahil may mga Hudyo pa rin sa Lebanon. Siyempre, wala kaming rabbi. Kaya alam mo, yung proseso ng pagsilang, kasal at paglisan, alam mo, ang pagdiriwang ng buhay Hudyo ay imposible nang walang rabbi. Karaniwan, alam mo, hanggang noong dekada 90, ang Lebanon ay natapapunta ng rabbi mula Turkey para magsagawa ng huling ritual at iba pa. Pero alam mo, ang kawalan ng rabbi dahil sa, alam mo na, malinaw na dahilan, Hezbollah, alam mo, nakatagong antisemitismo kumbaga, ginagawa nitong imposible yon. Kaya unti-unting nawawala ang komunidad. Kaya talagang nababahala ako doon. May sense. At ang tanong ko rin ay, alam mo, ibig kong sabihin, alam natin na gumawa na tayo ng mga kwento tungkol sa, alam mo, sa Syria, mula nang bumagsak ang rehimen ni Assad, na gusto ng mga Syria ng Hudyo na bumalik para kunin ang kanilang mga ari-arian, para buhayin muli. O nga, isa ang Syria sa mga bansang may pinakamalalaking komunidad ng mga Hudyo. Mas malaki ang bansa. Pero may hatak ba para doon? Kapag natapos na kaya ang sigalot na ito balang araw, may posibilidad ba na mangyari iyon? O naman, sa tingin ko, ang mga Hudyo sa Lebanon, yung mga umalis o napilitang umalis, dapat ay magkaroon ng pagkakataon na makabalik. Alam mo, may malalim akong pagdududa tungkol sa kanila. Alam mo,
na bumalik sa Lebanon para muling magtatag ng presensya. Babalik lang sila tulad ng pagbabalik ko bilang isang Kristiyanong Lebanese. Tuwing may pagkakataon para lang bumisita. Sa tingin ko, alam mo, ang lipunan ay napakalayo na mula sa idea ng Lebanon noong dekada 40 Oh, ang pares ng bilang gitnang isang silangan. konfederasyon ng mayana. Hindi lang yon, alam mo, ang ideya ng maraming komunidad na kayang mamuhay ng magkatabi at may pagkakaisa ay matagal nang nawala. At dahil ang ganitong uri ng magkakaibang multi-etniko pluralistang Lebanon ay sa isang banda ay inalagaan ng mga Kristiyanong Lebanese at ang mga Kristiyanong Lebanese na yon ay hindi na umiiral bilang isang komunidad na may impluensyang pampulitika. Kaya ang Lebanon ay napunta na sa madilim na bahagi kung tutusin pagdating sa aspetong yon ng mga bagay. Sige, napaka-interesante. Maraming salamat, Frank Salame, professor sa Boston College. Salamat.